So yon, clutch AC naman tayo. Same procedure pa lang din na kailangan natin i-dry clean bago natin i-assemble para walang maging aberya at maging smooth ang takbo. Yan, dry clean lang. So sa mga may problema sa dragging dyan, must be check lagi ito. Yan, kita ba? Yan, yung butas na yan, yung sinasabitan ng clutch spring. Kasi pag yan maluwag na, yan dito yan, pag yan maluwag na, nag-iiba clearance ng lining tubel, nagkakaroon siya ng extra play. So kailangan i-check nyo lagi yan, yung butas na yan. Pag dragging na kayo at kakapalinis nyo lang, check nyo lagi itong butas na to. Yan, yan ang nagkukos din ng dragging sa CVT natin sa mga automatic. Dahil pag maluwag na yan, nagkakaroon na ng clearance yung spring, maluwag, kumakalog yung spring, so nag-i-engage agad siya. Yun yung nagkukos ng dragging sa inyo. So yun, 1 by 1 uli, dry clean, linisin yung lining, liha. Para mawala yung mga nanikit na grasa sa kanya tsaka yung mga alikabok. Ayan, oh. Basta lumabas na yung dating kulay niya, nagkaiba nila. Yan. Set aside yung mga naliha para mamaya sa assemble okay siya. Set aside natin siya. Yan.
pala isa, itong clutch housing. Yan. Dapat lagi ring chinecheck itong poste na to. Yan. Kasi napupudpud yung katagalan. Yan. May lifespan ng mga piyesa natin. Hindi sila immortal. So pag alam nyo kahit bago yung clutch shoe nyo at sinalpak nyo sa poste na to, check nyo yung clearance nya. Dapat meron siyang clearance, konting-konti lang na kalog. Pag alam nyo malaki na yung kalog, ibig sabihin numipis na yung poste na yan. Ayan, yung poste na yan. Ayan. Sa katagalan syempre napupudpud siya. Then lubricate natin siya. Ako kasi ginagamit ko is oil pan-lubricate sa kanya. Hindi naman sobrang oil, kumbaga hihilamusan mo lang siya, iti-treatment mo lang siya para meron siyang coating para sa corrosion. Pag grasa kasi, ang grasa pag natuyo naninikit, minsan hirap tanggalin si clutch shoe kanya. So yan, ano, dapat lagi check, ganyan ang play. So ako ginagawa ko langis para hindi siya kalawangin agad. Yeah. Bumagsak yung lining. Baka nagising yung anak ko. Lubricate lang natin siya para hindi siya magkaroon ng excess oil, kasi yung excess oil tumatalsik sa bell natin. Yun din, isa rin sa nagkukos naman, sliding naman siya, magi-sliding siya. Ayan. Ayan o. Assembly na natin siya. So yun. So wag natin kakalimutan yung bushing, clutch damper. Ito yung pumipigil sa clutch natin na bumuka agad during low RPM. May lifespan din yan. Pag alam nyong maluwag na, syempre papalitan na. So ayan, testingin nga natin. Yun o. Oh, diba? Ganda ng play niya.
kabilang galaw. Ayun. Then next is spring installation. Yan. Ayan, clutch spring kung tawagin. Stock lang. So ako, ang technique ko dito, gumagamit ako ng long nose lang. Wala pa kasi akong tools na pangtanggal at saka pang install ng clutch spring. Kaya ang gamit ko is long nose. Pinaglaruan pa ata tayo, hindi ko makita yung long nose. Ayun. Ayan o. Yung mahabang tenga ng clutch spring is laging dito sa side na to. Ayan. Ayan, dyan. Ayan o. Ayun. Ayan, ganun lang. Pumersa pag nakatayo, wala nakaupo. Assembly natin. Then itong clutch plate. So yun, ito circlip. Yan. So dapat pag i-install siya, kailangan dapat nasa kanal.
para hindi masira yung circlip. Yung iba kasi ini-install, pinipilit nila ipasok kahit hindi naka ano sa kanal yung ipin ng circlip. Ayan. Dapat hindi siya madideform pag in-install. Ayan. So yun o. Makikita nyo naman siya eh. Ayan. Ayan. Dapat papasok siyang ganyan. Katulad yan. Hindi pasok ang circuit dyan. So pupukpukin mo siya. So, para lumawa yung kanal ng circuit. So yun. Tapos na ang ating clutch assembly. So yun. Ma-assembly na natin siya. Ang ating torque drive assembly. Ito yung springs natin, stock springs at spring seat. Ayan. Kanya-kanya lang rin diskarte paano ikabit siya ng maayos. Sa akin kasi is kamay. Yan. Ito lang po ang ginagawa ko. Pichon. Bison. Bebe. Tsaka natin siya i-impact. So, next natin is pulley assembly. Mga fly ball. Pulley. Sabon-sabon lang. Ito, tinamaan dahil nung naano siya sa baha. Nalublob sa baha. Try ko natin. Tinamaan siya.
pulley naman, ito po ang dapat mga chinecheck natin. Yan. Yung poste na to. Kasi during ng lifespan niya, napupudpud tong side na to. Kasi nandito yung tinatawag na EP, extreme pressure, sa kanya dahil sa kanya nasandal yung slider piece ng backplate. So, yung backplate natin during na umaandar, syempre persado siya lagi, persado pag ganun ang hatak, kaya kadalasan ito ang napupudpud. So pag maglilinis kayo ng CVT nyo, check nyo lagi itong poste na to. Pag yan may kanal na, ibig sabihin palitin na siya. Oil uli, lubricate uli natin, treatment natin yung eyelet. Yan eyelet na yan, yan, tsaka itong bushing para hindi siya mawo-worn out agad. Yan. Same procedure, treatment. Kahit hindi masyado marami, basta malagyan siya ng oil. Yan. Ito rin syempre itong eyelet. Mga ka-workshop. Yan. Kasi pag masyado siyang dry, pag nilagay mo siya, naglag agad dapat. So meron siyang treatment, metal treatment kung tawagin, para hindi siya mag worn out agad, hindi siya mag metal to metal. Yung iba ginagamit grasa, pero ako is oil. Yan, metal treatment para hindi siya mag metal to metal. Fly ball, syempre
stock grams. 12 grams ata stock na ito ni Mio Gear. So yun, sa flyball installation naman, yan, must check po yung plastic. Meron kasing flyball na lumabas ngayon na merong dalawang side. Yung isang side is medyo manipis yung plastic na na-coated na yan, then yung likod full pack yung coat. Doon mo siya sa side na ilalagay ng sa may side ng extreme pressure din. Kung paano ikot ng pulley natin. So pag ano ng ikot, pa counterclockwise, di ba? So yung flyball dapat is nandito sa side na to, yung plastic na coated na marami. So yun, idea lang, hindi ko sinasabing lahat ng flyball is ganon. Meron kasing flyball na ganon ang itsura. Ayan, katulad na ito, kung titignan nyo is yan, coated na siya. Itong kabila medyo malaki, itong kabila maliit yung bakal. Yan. So ang install niya pag ganun, kung saan yung extreme pressure na tinatawag. Must check lagi yung slider piece. Yan. Yung slider piece na yan. Pag yan hindi na pantay, means palitin. Ayun, tapos na tayo sa paggilid. Punta naman tayo sa unit. So yun mga idol, yan na po, basa po yung ano natin, ang gilid yan, kalawang na. Yan, dry clean din natin siya syempre. Yan. Ako kasi tubig lang ginagamit ko para hindi tamaan yung oil seal, tubig sabon lang. Yan. Yan. Dry clean natin siya. Yan. Sabi nila pangit daw gamitin yung tubig. Sabi ko naman depende rin siguro sa pagkakagawa. Hindi naman porket ginamitan mo ng tubig maninikit na agad. Siyempre gagamitan mo ng proper procedure para hindi siya manikit. So yun. Yan. Kasi sabi nila may moisture. Oo, may moisture ang tubig. Pero kailangan tuyuin mo siya maayos para hindi siya kalawangin. Yan. Ayun. Then tapos na. Pahidan ulit natin siya ng oil para sa kanyang treatment kasi nabasa natin siya, so tendency niya kalawangin talaga, kaya papahiran din natin siya ng oil. Yan. Yan, pahiran natin siya oil para hindi mag-stay sa kanya yung moisture ng langis ay ng tubig. Yan. Yan.
Ganun din dito sa Sigunyan. Binila kasi kakalawangin daw. Kaya pangit daw tubig ang ginagamit. Siyempre, nasa proper tayo. Kailangan natin. Yan. So, yan. Kalawangin pa kaya yan? Bushing. Tulog. Tulog. Smoke. Then install na natin yung ating CVT. So yun, installation na po tayo. Gamit po tayo ng grasa. Yan, katulad nung sinasabi ko kanina, yung bearing wala pang lubrication. So yan, check natin. Yan. Kita ba? Ayun, yung bulitas niya, ayan o. So ganito lang ang procedure niyan, mga idol. Yan. Ilalagay tayo ng grasa dito sa shafting. Then salpak natin si torque drive. Siya sa loob. Ewan ko lang kung kita, pero check natin. So, yan lang uli. Kulang pa. Lagyan natin yung ibang parts. Nasa lang uli. Then, salpak si torque drive. Yun. Punong-puno siya. So, ayan. Kung makikita po. So, ayan. Check natin yung loob. Ayun o. May grasa na siya. So, kanina wala. Yan. So, ganun lang mga idol.
kung saan yung araw, ganun ang direction niya. So yun, huli. Tuning washer. And belt. So yan. Drive base. Pagkakabit ng pulley dapat must be hand tight. Hindi nagagalaw yung drive base natin. Dapat hand tight siya, hindi siya gagalaw. Pag gumalaw siya at may play, ibig sabihin may problema ang CVT. So yun, pitan na natin siya. Gumagamit kayo ng impact, huwag nyong bababaran para hindi ma-overtorque yung mga panggilid nyo. Pitik-pitik lang. Makikita nyo naman kung nagalaw pa yung tornilyo nya or hindi na. Testing. Siya. Kailangan linis ang loob. Ayan.
So yun, ang air filter na ginagamit ko nga pala is ito, Scotch-Brite. Yan, Scotch-Brite po. Para sa akin kasi okay siya gamitin, hindi siya ganong kamahalan, then pwede mo pa siyang hugasan. So yun, at mapifilter niya rin yung mga alikabok syempre, kesa sa papel or stock. Mas gusto ko siya gamitin dahil meron siyang karagdagang performance. Nagkakaroon siya ng high airflow kung tawagin. So yun, ayan, nakadikit na yung gasket natin. Ayan, dinikit na natin para hindi na siya matatanggal-tanggal. Lubricate na lang natin si bearing ng grease. Yan. Kahit hindi masyado marami, kasi meron naman siyang built-in na grease sa loob. So yun. Hintayin nyo muna pumasok yung dalawang dowel ng crankcase cover para hindi kayo mahirapan. Doon sa mga crankcase bolt nya, may dalawang ibang klase na hindi magkasukat. Isang mahaba at yung isang maiksi. Isang maiksi. Tornilyo to para dito. Dito. Yan, yung sa pang ilalim. Then lahat puro magkaka-size na. Yan. Meron pa pala dalawa. Isa lang pala, isa. Medyo mas mahaba. Ito kadalasan sa may dowel. May dowel siya nakalagay.
masyadong mahigpit, baka mabilog yung mga bolts natin. Pag ang metal kasi at aluminum nanikit, mahirap tanggalin. Metal ang bolts natin, then aluminum yung crankcase. So dapat naka proper torque lang rin yung mga bolts natin. Hindi maluwag, hindi rin masyadong mahigpit, sakto lang. Sana may natutunan kayo. Share lang. Hindi po magaling, marunong lang. This is Ison from Gawang Workshop. Happy gawa sa lahat. Yung mahaba at saka maikli, ito para dito. Dito sa likod, itong mahaba dito. Tayo. This is Ison from Gawang Workshop. Alright, pa-like and follow po ng page ko para makapag-share pa tayo ng mga knowledge ko about sa pagme-mekaniko. Maulan ng hapon po sa lahat. Alright, happy gawa sa lahat. May susunod pa tayong lilinisin yung isa pang motor ko. Yan. Once again, this is Ison from Gawang Workshop. Stay tuned lang po. Alright, thank you. Happy gawa sa lahat. Grind na ng grind, samahan ng vibe. Discarding malupit hanggang mapasa kamay. Hindi ako titigil hanggang magtagumpay. Sa mga di naniniwala sa akin, goodbye. Grind na ng grind, samahan ng vibe. Discarding malupit hanggang mapasa kamay. Hindi ako titigil hanggang magtagumpay. Sa mga di naniniwala sa akin, goodbye.